Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Alright, so ngayon guys, gagawa naman tayo ng tinapay. It's an artisan bread, pero pwede nyo siyang maging everyday bread sa bahay nyo. Kasi madali lang gawin, at the same time, healthy. Kasi gagamit tayo ng whole wheat, at ganun din gagamit tayo ng mga seeds, like chia seeds. So, you can put any multigrain seeds na meron kayo, pwede nyong ihalo sa tinapay na gagawin natin ito. So, madali lang ito, masarap, at the same time, crusty yung ibabaw, pero malambot yung loob. So, this is my own version of this type of bread na pwede nyong kainin everyday, at the same time, magugustuhan siya ng mga bata. So, simulan na natin. Ang una kong gagawin, papainitan ko lang itong ating milk para ma-activate ko yung aking yeast. Now, ina-activate ko yung yeast ko kasi matagal na to sa akin na naka-ref. So, kailangan nang i-activate. Now, kung gagamit kayo ng active dry yeast, ganito rin yung procedure na gagawin nyo. Pero kung bago naman ang yeast nyo, then you can just mix everything. I'll just put this in the microwave for 30 seconds. Okay, so warm na yung ating milk. Warm means yung maligamgam. Lalagay ko na yung yeast ko rito. And then I will add some sugar doon sa ating mineasure na gagamitin sa ating tinapay. Mix nyo lang. Minsan kasi malamig ang panahon, so mas maganda kung i-activate mo muna yung yeast mo para mabilis yung pag-alsa ng inyong tinapay. Okay, then let it sit for a while, mga 10 minutes. While doing that, magmi-mix na tayo ng ating mga ingredients. So, ito na yung ating bread flour. Ito yung coarse whole wheat. Yan. Yung sugar. We're using brown sugar. Yung ating egg. Okay. Oil. Kasi ito yung magiging moist or soft yung loob ng ating bread. Konti lang naman. Ang salt. So, lalagay ko lang sa isang side. Lalagay tayo ng chia seeds. So, yung butter ang matitira. Iiwanan nyo muna dito. Pwede rin tayo maglagay ng black sesame seeds o sesame seeds na meron kayo. After that, makikita nyo yung ating yeast bumubula na. So, it means active yung ating yeast. Pwede na natin gamitin. Mix ko lang saglit. Para mag-mix yung flour at yung coarse whole wheat. Magugustuhan siya ng mga anak nyo kasi hindi siya yung wheat bread na walang lasa. Kaya dinamihan ko yung sugar kasi para masarap siyang kainin. Now, if you want, you can decrease yung measurement ng sugar. Pwede naman yun. Depende na sa inyo. Pwede rin yung i-eliminate yung mga seeds. Pwede namang wala kayong seeds na ilagay. Pero itong chia seeds, pag kinain nyo sa bread, may crunch siya habang ninunguyan nyo yung tinapay. Okay, so pwede na tong ating milk. Lalagay ko na. So, mas madami-dami itong milk na ginamit ko kaysa doon sa normal na ginagamit ko before, which is 250 grams lang. This one is 300 grams. Mix ko lang.
Gagamit tayo ng autolyze method dito guys, bago natin ilalagay yung ating butter. Pwede nyo rin idiretso to sa mixer. I-mix nyo for 7 minutes. Saka nyo ilalagay yung butter. Tapos, hindi na kayo kailangan mag-autolyze method. Okay, so pagpahingahin lang natin to ng 1 hour. Balikan ko kayo. Okay, so guys, after 1 hour, ganito na yung itsura ng dough natin. Ayan o. So, pwede nyo na tong i-knead dito sa bowl na ginagamit nyo o kaya sa kneading mat. Pwede nyo rin i-transfer sa mixer. Okay. I-knead natin ito manually para doon sa mga walang mixer, makikita nyo na pwede pala kayong gumawa ng tinapay kahit manual kneading lang. Kahit walang gloves, okay lang guys. Kasi sa umpisa lang yan medyo matikip. Pero habang nininid nyo yan, mawawala na yung lagkit niya. Yan. Pili kayo ng butter na masarap. Ako yung binibili ko lang yung Anchor Family Spread. Sarap siya eh. Sarap siya sa tinapay. Lahat na natin. Nilalagay ko lang yung butter na pakonti-konti para ma-absorb mabuti bago ilagay yung iba. Okay. So, ubos na yung butter. Knead na natin. So, pag ganito, ininid nyo ito ng mga 15 minutes. Pwede na rin yan. Mag-timer tayo ng 15 minutes. Dito ko na siya guys minasa sa aking counter. Okay lang to, hindi siya madikit. Malapit na, 2 minutes na lang. Binabanat ko and then fold. Mapapansin nyo na malapit na kayo kapag maganit na yung bread o stretchable na siya. Workout ito. Woo! 15 minutes. Palitan lang ng kamay para hindi kayo pagod na pagod. Pero madali itong imasa dahil na pag-rest na natin ito ng 1 hour. So, nakapag-autolyze method na tayo. Kaya, hindi kayo masyadong ganun kapagod. Hindi katulad kapag hindi nyo pinagpahinga yung dough. So, ay naka 15 minutes na tayo ng kneading. Hindi ito madikit guys. So, okay lang siya. Lalo na yung mga walang kneading mat. Gustong gumawa ng tinapay. But I would advise, kahit wala kayo ng mga kneading mat, mixer, dapat meron kayong weighing scale pag gumagawa ng tinapay. Para eksakto yung kalalabasan ng dough. Kagaya ng ginagawa ko. Okay. So, I think okay na to. Makikita nyo naman, check natin ha. Kasi kanina, pagka binabanat nyo ganyan, mabilis mapunit. So, pagka na-knead nyo na o namasa nyo na ng 15 minutes, tuloy-tuloy yun guys. Na-stretch nyo na yung dough. Hindi nyo kailangan makagawa ng window pane kasi may width ito. Ayan. So, mahihirapan kayong makagawa ng window pane dito. Pero, makikita nyo naman na na-stretch ko yung dough na hindi napupunit.
Yan. Kahit. Tsaka mapapansin nyo habang nagninid kayo, nagiging maganit na or nagiging stretchy na siya. Yung lumalaban na yung dough. Yun. Ang sarap ding magmasa. Lalo na kung nasa bahay naman kayo, meron kayong time. Workout ng mga kamay. Ayan o. Cute. So, okay na to. Kasi nababanat ko na. Yan. Stretchable na. Okay. So, bilugin nyo lang. Kinuha ko lang yung natira pang butter. Ang konti-konti. Ilalagay ko na dito sa bowl ko. So, kasi naman tong bowl ko, oiled ito. So, hindi naman didikit dyan. So, nakita nyo yung dough. Ganyan lang siya kaliit. Pagre-rest natin ito ulit ng 1 hour to 1.5 hours, dapat dumoble yung size niya. Kung mas mainit sa inyo, mas mabilis tong aalsa. So, ang tawag dito ay yung first proofing or fermentation. Dito natin kukunin yung masarap na lasa ng ating tinapay. Alright, so takpan ka na siya. At balikan ko kayo. Okay guys, so after 1 hour and 15 minutes, ito na yung itsura ng ating dough. Yan. So, tanggalin lang natin sa lagayan. So, huwag niyong puputukin yung bubbles or yung gas. Huwag niyong tatanggalin. Okay lang yun sa mga ganitong bread. And then, check natin kung ilang grams ito. Okay. Divide lang natin ito into 2 pieces. Around 565 grams ang bawat isa. Bibilugin. And then, roll siya back and forth sa gilid para maging oblong yung itsura. Hindi natin ito lalagyan ng parchment paper. Instead, lalagyan natin siya ng flour. Yan, para hindi dumikit sa kanya yung bread. Okay. And then, lagay natin ito sa isang side. The other one here. Ang cute-cute. Magkaiba to ng itsura. Then, ang gagawin niya dyan, lalagyan natin siya ng kitchen towel para hindi bumuhaghag yung bread. Kasi pag pinabayaan nyo to dito na wala siyang harang, magiging parang pa-flat siya. Gusto natin medyo maumbok. Kaya lalagyan natin siya ng ganyan. Yan, kuha lang kayo ng towel. Kitchen towel. So, hindi nyo naman kailangan bumili ng mga lagayan niya. Gawa nyo na lang ng paraan. Ang purpose nito, para yung pag-alsa niya, paangat at hindi pa buhaghag. Then, takpan lang natin ito for our second fermentation. So, that will be for 1 hour. Okay, balikan ko kayo. Alright, so guys, after 1 hour, ito na yung ating bread. So cute. Yan. So, nakita niya, hindi siya masyadong
Ingat lang sa pagtanggal. Yan. Super cute. So, ganun talaga. Minsan magkaiba ng taas. Isa mas mataas ito mas mababa. But that's okay. So, next ninyong gagawin, dapat nagpi-preheat na kayo ng oven. And preheat your oven to 180 degrees Celsius for 15 minutes. Pwede rin yung lutuin ito at 200 degrees Celsius. Okay, mas maiksi lang yung baking time. Kung gusto nyo yung tostado, yung ibabaw at saka ilalim. Ako kasi medyo, yung gusto ko yung medium lang for this. Kasi ito yung tinatawag kong parang bread na pwede mong kainin everyday. Yung kahit tumagal sa mesa, malambot pa din yung loob ng bread natin. Lalagyan natin siya ng flour. So, parang bubudburan mo. Parang ito yung egg wash niya. Yung flour. Yan. Wag naman masyadong madami, no? Kaya gumamit kayo ng strainer. Basta ma-cover lang. So, you can use all-purpose or bread flour dito sa kanyang cover sa ibabaw. And then next, pwede nyo lagyan ng design. So, importante sa mga ganitong bread, dapat nilalagyan natin ng cut or parang slice sa kanya para doon lalabas yung init ng bread. Hindi puputok yung bread kung saan. Kasi pag di nyo nilagyan ng ganong cut, mabibitak-bitak yung bread pero kung saan siya mabibitak. So, para mas maganda, gawan nyo na lang ng parang cut. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya. So, ganito yung ginagawa ko. Itong mga gamit ko, guys, ilalagay ko sa description box kung saan ko binili. Para maka-avail din kayo. You can also use blade or yung mahirap kasi pagka knife, kahit pa matalas, hindi siya eksaktong makukuha yung gusto nyong gawin. Pangit nung cut niya. Pwede rin naman na yung cutter. Okay, basta malinis. Be careful kasi very delicate tong tinapay. Pwedeng mawala yung alsa niya o bumagsak yung bread. Kaya kailangan nyo talaga ng very sharp na gagamitin para dun sa kanyang mga cut. Cute. And this one. Bango na, amoy ko na. Yan. I think yung oven ko is ready for this bread. Kaya i-bake ko na ito and then I'll let you know once it's baked. Ang ganda. Alright, so guys, ito na yung ating bread. Ako, mainit ito. Ayan o. Crisp. So, kailangan ilipat natin ito kaagad dito sa ating cooling rack. So,
Ayan. Ang ganda. So, this was baked 40 minutes. Pwedeng up to 50 minutes kung mas gusto nyo pang mas crisp yung ibabaw o mas darker yung ibabaw. Pwede nyo pa siyang patagalin up to 15 minutes. Just let it rest saglit and titikman na natin. Okay, so guys, ito na. Medyo malamig na ng konti yung ating bread. Yan na. Medyo crisp. Yan na. Okay. Tikman na natin. Yan. Papatay yung isa. Yan. Super nice. Yan. Ito yung ilalim. So, normal yan. Very crunchy yung ilalim yan. Yan. So, it's beautiful. Ang sarap ng timpla. Gusto ko talaga siya ng ganong timpla ng sugar. It's actually soft inside. Ito lang ang malutong. At ang kagandahan nun habang inunguya mo siya, yung chia seeds, nagbibigay ng crunch. It's good. Kahit kainin nyo ng walang palaman. Pwede. Ang ganda ng texture niya. It's very soft. You can afford now baking this at home. Hindi kailangan bumili ng mamahalin ng mga ganitong tinapay. Isa na to sa favorite naming bread sa bahay. Gawin nyo na sa mga bahay nyo to, guys. Masarap, diba? Ang ganda niya, lalo na partner sa soup. Abangan nyo rin yung gagawin kong pumpkin soup at saka potato soup. Masarap tong i-partner doon. Ayan o. Alright, so thank you so much, guys, for watching this video. Give it a thumbs up. Share it with your friends. And let me know what you think dun sa nagawa ninyo. Have a great day, everyone!